Kahit aswang pa siya, basta maganda, pagtsatsagaan ko na. Itatakwil kita kung mangyayari yan. Jasky, bata ka, oo! Efren, paligayahin mo ako ngayong gabi. Ano yun? Ano yun? Ay, dako, Panginoon ko! Abay, tulungan niyo kami! Hindi na namin alam kung anong gagawin! Hindi ka nabibilang rito! Umalis ka na! Ang pabango. Kadalasang ginagamit ng lahat para maging kaaya-aya ang ating mga amoy sa lahat ng oras. Ginagamit ito para magkaroon kayo ng kumpiyansa sa inyong mga sarili at maging kaakit-akit sa iba. Pero paano kaya kung gamitin ang kakaibang halimbuyak na ito para sa isang kahindik-hindik na pangyayari? Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong ilalahad natin sa araw na ito nagmula sa isa kong malapit na kaibigan. Ang kanyang kwento patungkol sa dalagang may kaakit-akit na amoy at ganda na nag-iwan ng matinding palaisipan sa kanilang nayon. 25 taon na ang nakalilipas kung saan hindi pa gaanong nakasasabay sa pag-unlad ng kalsada at transportasyon ang nayon ng Santa Maria. Sigurado ba kayong hindi ko na kayo susundin mamaya? Baka ho bigla ninyong maisipang umuwi ka agad. Malayo ho ang bahay natin, kina Lola Kuring. Ano ka ba? Doon nga muna ako magpapalipas ng ilang araw. Alam mo naman ang lola mo kapag naglalambing. Kilala ko ho kasi kayo kapag naiinis kayo, naubos ang pasensya nyo kay Lola. Bigla-bigla na lang kayong lumalayas ng bahay ninyo. Ikaw talaga, April. Ano nga kaalam mo sa akin, ha, bata? Oo, bungangera ang lola mo. Pero kailangan niya ako ngayon. May sakit siya. Baka nga itang kasi walang magtsatsagang makinig sa mga sermon niya. Kundi kayo lang ho. Paborito kayong anak Kahit sutil. Diyos kong bata ka. Ako talagang inaasar mo. Tanggalin mo na yung pagkakatali sa motor ng mga gamit ko at medyo malayo pang lalakarin ko. Kumayos lang ho sana ang daan, papasok na ako dun. Hanggang dun sana ihatid ko kayo. Wag na. Tsaka paggabi na rin. Kailangan mo pang umuwi pabalik sa atin. Mag-iingat ka, ha? Mag-isa ka pa man din sa daan. Sila ho ang mag-iingat sa akin. Kilala niyo ho ako, Itang. Tumigil ka nga. Baka may makasabay ka pang hindi tao sa daan. Madali lang yun, Itang. Di tatakasan ko siya. Total, mabilis naman yung motor ko. Hoy! Di porket binigay ko na sa'yo itong motor ko, hindi mo na iingatan. Huwag mo namang basa-basa laspagin yan. Inalagaan ko yan ng maraming taon. Itang, matagal na pinagbabawal sa'yo ang motor na to. Kaya pwede ho, ako naman, gawin ko na lahat yung gusto ko rito. Ako na ang bago may-ari nito, kaya chillax lang ho kayo. Hay dako, diyan ka na nga. Maglalakad na ako, papasok sa bukid. Ayokong abutin ako ng dilim. Mag-iingat na lang ho kayo, Tatang. Sa makalawa ko na ho kayo babalikan, ha? Sige, mag-iingat ka. Sana, makatsyempo ako ng pasahero. Para hindi naman ako talo sa gasolina. Nagbiyahe na pabalik si Efren sa kanilang nayon. Dahan-dahan ang pagpapatakbo ng kanyang motor. Nagbabaka sakaling makatsyempo siya ng isang pasahero. Mahal rin kasi ang presyo ng gasolina ng mga panahon na yun. Kaya nga, kadalasan, kapag ganun ang biyahe nila, mahalaga sa kanila na magkaroon ng pasahero. Kahit anong ruta pa ang kanilang napuntahan.
Sa di kalayuan, may isang dalagang mag-isang naglalakad ang kanyang natanaw. Nagmamadali ito at parang nababahala. Delikado kasi sa isang dalagang katulad niya ang maglakad ng gano'ng oras. Malapit na maghating gabi. Kanina pa ako naglalakad. Pero wala pa rin ako maaninag ng ilaw ng kabahayan. Tama kaya itong daang tinataka ko? Baka kung wala na akong maabutan. Ano kaya kung dito na lang ako sa tabi magpalipas ng gabi? Maya-maya pa'y biglang tumigil ang isang motorsiklo na minamaneho ni Efren. Aba, may naglalakad. Ayos, baka pwede ko maging pasahero. May paparating. Pwede ko siyang tanungin. Paparahin ko. Miss, mukhang sasakay kayo ah. Oh, babaeng maganda. Magandang gabi sa'yo. Nagmamadali ka ba? May maitutulong ba ako sa'yo? Magtatanong lang sana. Kung ito ba yung daan patungo sa bayan ng Maria? Oo. Doon ba ang punta mo? Oo, sana eh. Kaya lang parang naliligaw ata ako. Ganun ba? Naku, tama-tama. Doon ang punta ko. Gusto mo bang sumakay sa motor ko? Ha? Isasabay mo ko? Hindi ba nakakahiya? Hindi. Ang totoo niyan. Naghahanap talaga ako ng kasabay pa uwi. Nakakabagot kasing magbiyahe mag-isa. Naku, wag na. Baka kasi... Teka, iniisip mo bang sisingilin kita? Hindi libre lang. Lalo na sa isang magandang katulad mo. Ngumiti siya sa akin. Hindi ko lang masyado nakita. Madilim kasi. Ay, ano ba naman to? Biglang kumabog ang dibdib ko. Sigurado ka ha? Kung sa bagay. Kesa naman maabutan ako ng ating gabi sa daan. Mainam na rin sigurong makisakay ako. Sige. Pumapayag na ako. Halika na. Sumakay ka na. Sige. Kumapit ang dalaga sa balikat ni Efren. Pag-upo ng babae, bigla siyang nakaamoy ng kakaiba. Isang halimuyaka na hindi niya maiwasang hindi mapansin, mabango, ngunit may halong misteryosong elemento na kumakabig ng kanyang katawan habang sinusubukang kilalanin ang kakaibang amoy na bumabalot sa kanya. Hindi ito katulad ng ordinaryong pabango ng mga dalagang nakakasalubong niya noon at mga naisasakay niya sa kanyang motor. May ibang uri ng paghihikayat ang taglay nito. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag pero unti-unting bumibihag sa kanyang damdamin. Nakasakay na ako. Ang bango niya. Bakit? May problema ba? Wala. Kumapit ka lang na maigi Saan? Kahit saan mo gusto. Basta komportable ka. At hindi ka mahuhulog sa pagbiyahe natin. Dito na lang sa baywang mo. Ayos lang ba? Ha? Pwede naman. Ay naku, Efren. Magpigil ka. Baka nakakalimutan mo. Pagmamaneho ka pa. Biyahing langit talaga bagsak mo kapag nagkataon. Nakahawak na ako. Pwede na tayong umalis. Sige. Hindi mawari ng binata ang kanyang nadarama. Habang minamaneho niya ang kanyang motorsiklo, nangingibabaw sa paligid ang napakabangong halimuyaka ng dalagang kanyang naisakay. Para tuloy, nawawala siya sa pokus sa daan. Nang maaninag niya ang liwanag sa unahan, pinabagal nito ang pagpatakbo ng kanyang motor. Kailangan na kasi niyang magminor. Malubak kasi at maputik ang daan na yun, kaya nag-iingat siya na baka madisgrasya siya. Biglang humigpit ang hawak niya sa bewang ko. Lalo atang nanlalambot ang mga braso ko. Manong, nakakapit ako ng maigi. Kaya huwag kang mag-alala. Napansin mo bang bumagal ako?
Papalapit na kasi tayo sa amin. Malubak tsaka maputik ang daan kaya kailangan natin mag-ingat. Alam ko naman yun. Pasensya na ha. Naku, wala yun. Oh my God, nakadikit ang dibdib niya sa likuran ko. Ninenervyos talaga ako. Hindi dahil sa disgrasyang pwedeng mangyari sa amin, kundi dahil sa init ng katawan na nararamdaman ko. Malapit na tayo. Nakikita ko ng liwanag ng mga kabahayan. Oo, malapit na rin ako mabaliw sa nararamdaman ko panghihina dahil sa pagkakayapos mo sa akin. Ayos ka lang ba? Para kasing gumigewang-gewang tayo eh. Huwag kang mag-alala. Malapit na rin naman tayo. Bibilisan ko na lang ng konti ang pagpapatakbo ko para marating natin ang pinakabayan namin. Huminto sila sa babaan ng pasahero sa bungad ng bayan. Nakita agad nila ang mga kapwa niya habal drivers na papauwi na rin sana ng mga oras na yun. Pero pagkababa ng dalaga mula sa motor, biglang natigilan ang lahat. Ang isa pa'y nagtangkang biruin ng dalaga, ang isa naman nagpakilala, habang ang iba naman inaasar pa siya na baka kasintahan niya raw at hindi niya pa ipakilala. Binara niya ang pagtanging ng lahat ng mga osyosero sa kanila. Mabuti na lang, ipinagtanggol siya ng dalaga. Sa inis ni Efren, binulyawan niya ito at pinagtulakang umuwi na ang lahat. Pulang-pula ang kanyang muka sa pagkahiya. Ayaw kasi niyang magkaroon ng maling impresyon sa kanya ang dalagang kanyang naisakay. Pagkaalis nila, di niya na matiis na tanungin kung kaninong bahay ito tutungo. Pero umiling na lang ang dalaga sa kanya. Ibig mo bang sabihin, wala kang kakilala sa nayo namin? Ganun na nga. Ha? Pero bakit kahit 10 oras ng gabi, nasa daan ka pa? At naisipan mo pang pumunta rito at maglakad mag-isa? Ang totoo niyan, may hinahanap ako. Ang ate ko. Bago kami nagkahiwalay, nabanggit niya sa akin ang nayo na to. Kaya nagbabaka sakali ako makita ko siya rito. Anong pangalan niya? Baka sakaling kilala ko. Lira. Lira? Lumaki ako sa nayong ito pero wala akong natatandaang Lira na nanirahan dito. Ganun ba? Mukhang mali ata ako ng nayo na napuntahan. Teka, saan ka pupunta? Bakit parang aalis ka na naman? Magtutungo ako sa ibang lugar. Baka nandun ang kapatid ko. Ano ka ba? Ipagpabukas mo na yan, gabi na oh. Delikado sa daan. Sanay naman akong mag-isa. Kaya ayos lang. Hindi mabuti pa isama kita kay Aling Doray. Baka pwedeng makituloy ka muna sa kanya kahit pansamantala. Ha? Pero hindi ko siya kilala. Hindi ka ba nahihiya? Huwag ka mag-alala. Akong bahala sa'yo. Sigurado ako, hindi ka tatanggihan nun. Salamat. Napakarami na nang nagawa mo sa akin ngayong gabi. Hindi ko tuloy alam kung paano ako makakabayad sa lahat ng naitulong mo. Malaking bagay na siguro sa akin ang malaman kung anong pangalan mo. Kanina pa tayo nag-uusap. Hindi pa tayo ganap na magkakilala sa isa't isa. Oo nga no. Nawala rin kasi sa isip ko. Ako nga pala si Alona. Ang ganda naman ng pangalan mo. Bagay na bagay sa'yo. Ako naman si Efren. Ikinagagal akong makilala ka, Efren. Ha? Kung kanina, sa tinig niya lamang nalaman na nang hiningitian pala siya ni Alona. Madilim kasi ang paligid ng mga oras na yun at ang mga ilaw sa harap ng kanyang motor ang tanging nagsisilbing liwanag nila. Nang magkatinginan silang dalawa sa kalsada, lalong lumitaw ang tunay na kagandahan ni Alona nang masilayan ni Efren na napakaganda nitong ngiti. Mas lalo pang humanga ito at nagulat na bigla rin siya nang hinawakan nito ang kanyang kamay. Napaatras ito bigla. Nakalimutan niya. Nakikipagkamay pala ito sa kanya.
naku, pasensya na ha. Kanina pa pala, nakalad ang kamay mo. Hindi ko napansin. Kaya nga hinawakan ko na. Medyo nangangalay na kasi ang braso ko. Oo. Ikinagagala kitang makilala, Alona. Teka, yung sinasabi mong kakilala mo, na matutuluyan ko, saan ba yun? Alika, sumunod ka sa akin. Ipakikilala kita kay Aling Doray. Nagtungo ang dalawa sa bahay ni Aling Doray. Hawak nito ang kamay ng dalaga. Hindi mapigilan ni Efren ang lungkot na baka mawala ito sa kanya. Pagdating sa harap ng bahay, lumabas si Aling Doray na sumalubong sa kanila. Matama niyang kinilati si Alona mula ulo hanggang paa. Sinuri ang bawat detalye at itsura nito. Ang maamo ngunit misteryosong muka, ang payak na pananamita at ang kakaibang aura na nakapalibot sa dalaga. Mapanuring tumango si Aling Doray. Sa kanyang isip, walang alinlangan na kinumpirma nitong isa itong dayo sa kanilang nayon. May kakaiba sa dalaga. Hindi niya lang matukoy, ngunit nararamdaman. Magandang gabi ho, Aling Doray. Ay, magandang gabi rin naman. Ay, sino kaya itong kasama niya? Ngayon ko lang siya nakita rito sa amin. Bakit kaya ganito siya kumakatingin sa akin? Napansin ng dalawa ang pagkatitig ni Aling Doray sa kanilang mga kamay. Ang makahulugang tingin nito na puno ng pag-usisa at pagtataka. Naramdaman ni Efren ang bigat ng mga mata ni Aling Doray habang si Alona naman nahihiya sa atensyong natanggap niya. Sa mga sandaling yun, para silang mga batang nahuli sa isang lihim na paglalaro. Kaya't agad silang bumitiw sa pagkakahawak nila sa isa't isa. Parehong nahihiya at hindi mapakali. Lumayo sila ng konti sa isa't isa. Tila sinusubukang itanggi ang malapit na koneksyon na unti-unti nang nabubuo sa pagitan nila. Aba, Efred! Ay, gabi na. Bakit nandito pa kayo sa harap ng tindahan ko? Ang totoo po niyan, kayo po talaga ang sadya ko. Kung ayos lang po sa inyo, hihingi po sana ako sa inyo ng konting pabor lang. Uy, ano ba yun? At mukhang napaka-importante naman yata. Bago ko po sana sabihin sa inyo yung tunay kong sadya, ipakikilala ko muna sa inyo ang isang bagong kakilala. Oh, Si Alona ho. ay bagong kakilala. Pero kung hawakan mo ang kamay kanina, parang nobya mo. Nako, hindi ho. Magkaibigan lang po kami. Opo, tama po siya. Hindi po kami magkasintahan. Tablado agad ako. Kainis naman si Aling Doray. Uy, kilala ko na siya. Ano ba talagang kailangan nyo sa akin? Naghahanap po ng matutuluyan si Alona. Oh, Baka po pwedeng makiusap sa inyo na doon muna siya pansamantala tumuloy sa inyo. ay gano'n namang katagal. Hanggang sa mahanap ko lang po ang ate ko. 1 buwang paunang bayad at 1 buwang deposito. Ay, 500 lang. Ho? Uy, bakit? Para ka na magbago ng bago, Efren. Yung bayad, akin na. At ihahatid ko siya sa magiging kwarto niya. At sandali lang. Kukuha lang po ako. Nako, huwag na, Efren. Ako nang magbabayad. Heto po, oh. Abay, hindi salamat. Ang bilis mo namang bumunot ng pera. Ako na sana magbabayad. Ayos lang. Marami ka nang naitulong sa akin kanina. Ako naman ang bahala sa pagkakataong ito. Aba, mukhang madaling kausap ang dalagang kasama mo, Efren. Bueno. Halika, ihahatid na kita. Hoy, Efren, babae lang ang pwede ron. Ay, baka akala mo isasama pa kita ron. Nako, hindi po. Sayang. Gusto ko pa naman sanang malaman kung saan yun. Para naman mabisita ko siya. Paano? Susunod na ako kay Aling Doray. Maraming salamat. Wala naman yun. Hanggang sa muli, Alona. Hanggang sa muli.
Malungkot sa Efren na magkahiwalay silang dalawa. Ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib habang pinanunood si Alona na papalayo kasama si Aling Doray. Nais niyang sundan sila, ngunit alam niyang hindi maaaring mangyari yun. Tila may malaking bahagi sa kanyang sarili ang naglaho kasabay ng pag-alis ni Alona sa kanyang tabi. Papunta naman ang dalawa sa kwartong malapit sa tindahan ni Aling Doray. Tahimik silang naglakad, ngunit ang isipan ni Aling Doray, abala sa dami ng mga tanong na gustong itanong. Masyadong mausisa si Aling Doray, kaya hindi nito maiwasang magtanong sa kanya ng ilang mga detalye. Tila ba sinusubukan niyang buuhin ang puzzle ng pagkatao ni Alona sa bawat sagot na kanyang natatanggap. Hindi siya nakontento sa mga simpleng sagot at patuloy na nagukay ng mga karagdagang impormasyon. May pera ang dalaga, pero wala namang gaanong mga kagamitang dala. Isang detalyeng lubang kapansin-pansin sa mga matang sanay sa mga dayuhan tulad ni Aling Doray. Mangungupahan ka rito sa aming lugar. Pero wala ka man lang dala kahit na anong gamit mo. Opo, hindi naman po ako magtatagal rito. Nabanggit mo kanina, may kapatid kang nakatira rito. Paano mo naman nalaman at nasabi na dito siya mismo pumunta? Bago po kasi kami naghiwalay, nabanggit niya sa akin na may lalaki siyang katatagpuin. At dito raw yun nakatira sa nayo ng Santa Maria. Gaano na ba katagal mula nang huli kayong magkita? Sa sobrang tagal na po, hindi ko na matandaan eh. Siya sige, hayaan mo na. Ang mabuti pa, magpahinga ka na muna. Abay gabing-gabi na rin naman. Masama sa kababaihan ng nagpupuyat. Salamat po, Aling Doray. Huwag ka sa akin magpasalamat. Kay Efren. Aba, kung hindi dahil sa kanya, hindi kita patitirahin dito. Agad na kumalat sa nayon ang pagdating ng dalagang dayo. Tulad ng hangin, mabilis na lumaganap ang balita tungkol sa misteryosong bisita. Marami kasing nakakita sa kanya habang naglalakad siya kasama si Efren. Sa bawat tinatapakan niyang daan ay nagiiwan ng bakasa ng pagkamangha at paghanga. Maraming puso rin ang binihag nito sa kanyang angking kagandahan, ang kanyang malaperlas na ngiti, mapupungay na mga mata at kakaibang aura. Hindi maikakailang kaakit-akit ito sa mga lalaking nakakasalubong niya. Sa loob lamang ng mga ilang oras, tila ang buong nayon ay pamilyar na sa pangalan at itsura ni Alona. Kaya nang sundin ni Efren ang kanyang ama pabalik sa nayon, agad itong nag-osyoso. Wala pang ilang minuto sa kanilang pag-uwi, tinanong niya ang kanyang anak tungkol sa kumakalat na balita. Nag-aalala ang ama nito habang tinatanong siya na tila ba merong kakaibang pagkabahala pagdating ng dalagang dayo. Efren anak, totoo ba ang bali-balita? May napakagandang dalaga raw tayong bisita sa nayon. Opo itang. Ang bilis nyo nang po makatunog sa kanila. Kababalik nyo lang eh. Nakarating ka agad sa inyo ang chismis na yan? Nagtataka ka pa. Wala namang ibang pinagkakaabala ng mga tao rito kundi ang makipagchismisan. Bakit na? Bigla mo yatang nilinisan ang motor mo. Magbabiyahe ka na naman? Oo po itang. Wala po akong pera eh. Walang pera? Mababago yan ah. Kailan ka ba huling nagbiyahe at nawalan ka ng pera? Tang naman. Para bang sinasabi niyong may iba akong dahilan para magbiyahe? Ikaw may sabi niyan, hindi ako. Umamin ka kasi. Ano bang gusto niyong aminin ko sa inyo? Dahil sa babae. Kailan ka ba mag-aasawa ha?
Yun man po ang topic natin. Pag-uusapan ba naman natin yan, Itang? Efren anak, matanda na ako. Sabik na ako magkaroon ng apo. Itang, wala pa ho sa isip ko yun. Wala pa sa isip sa'yo dyan. Ang sabihin mo, walang nagkakamali sa'yo. Sige, Itang. Ipamukha niyo pa sa akin yan. Gwapo ka naman. Bakit wala nagkakagusto sa'yo? Hindi po yun ang tanong. Ang tamang sabihin po ay, wala po akong nagugustuhan dito sa nayo natin. Nakaw, napakapihikan mo kasi. Ang gwapo mo naman at mag-iinarte ka pa. Itang, sayang ho ng lahi natin kung papatol ako sa mukhang kaldero. Gusto mo ba yun, Tay? Kahit ano pang lahi yan. Basta wag lang aswang. Kahit aswang pa po yan, basta maganda, pagtsatsagaan ko na. Itatakwil kita kapag nangyari yan. Diyos king bata ka, halika nga rito. Diyan na nga ho kayo, magbabiyahe na ako. Hoy! Bumalik ka rito! Wag na wag mo kong bibiruin ng ganyan! Hoy! Lokong batang yun May bigla tuloy akong naalala. Sana lang, hindi muling mag-cross ang aming landas. Agad na pinaharurot ni Efren ang kanyang pampasahirong motor. Umiwas sa inis at pambubuska ng kanyang sariling ama. Aminin niya man sa hindi, gustong-gusto niya rin talagang mag-asawa na. Pero anong magagawa niya? Wala talaga siyang nagugustuhan sa kanyang mga kanayon, maliban na nga lang sa dalagang kanyang nakita nung isang araw. Hindi mawaglit sa kanyang isipan ang napakagandang imahe ng dayong dalaga. Sa napakaikling panahon, binihag nito ang kanyang puso. Bumiyahe na siya saglit para makalimutan niya ito. Bumalik na ito sa kanilang terminal. Nagulat ito sa kanyang naabutan. Walang humpay na pag-iyak ni Aling Mila. Anong meron? Bakit ang daming tao sa kalsada? Si Aling Mila? Ay, Tanyeg! Tumawag na kasi kayo ng patrol para naman maihatid na si Mila doon sa estasyon ng pulis. Ano ba? Tumawag na sila. Papunta na raw sila. Dumaan pa raw kasi sila sa pinangyarihan ng krimen. Aling Dore, ano po bang nangyari? Bakit nagkakagulo rito? Nako. Si Mila, umiiyak yan dahil ang anak niyang si Rico, natagpo ang duguan sa loob ng motel. Ano? Si Rico? Kasama ko pa lang siyang bumiyahe nung isang gabi. Bakit raw duguan? Ewan ko ba sa batang yan? Bulag taraw sa kama, nakahubad at duguan. Sa dami-dami ng pwedeng lugar sa hotel pa talaga? Hindi na imposible yan sa panahon ngayon. Malamang, nakatsyempo ng budol-budol kaya ganyan. Palibasa lalaki. Itang, sino raw ho ba yung huling nakasama niya? Babae raw ba? Alam nga namang lalaki. Motel nga malamang babae. Kawawa naman si Rico. Sa halip na lumigay sa kanduan ng babae, sa ospital pa ang bagsak niya. Ay sana nga lang, mabuhay pa siya. Wakwak raw ang liig at maraming kalmot sa katawan. May grabe naman ang galit sa kanya ng babaeng yun. Para gilitan siya sa liig ng todo. Hay, ikaw Efren. Wag na wag kang gagaya dyan sa kaibigan mo. Bali-balita pa naman, yung inangkas mo raw na pasahero, isinama niya sa motel. Ay, wala bang nakakakilala dun sa babae? Yun na nga walang makakilala. Malamang, naisakay niya galing sa malayo at natipuan siya. Kaya ikaw Efren mag-iingat ka sa pagbayabiyahe mo. Baka makatsyempo ka rin ng katulad nun. Malabong mangyari yun, Tay. Kahit naman papano, marunong akong pumili ng papatulan ko.
Alam mo naman yan si Rico. Lahat pinapatos basta babae. Kawawang Mila. Kamamatay pa lang ng kanyang asawa. Anak niya naman ngayon ang nadisgrasya. Ay, nako. Kaya nga ba ako? Nagtsatsagang maging binatang ama simula nang mamatay ang asawa ko. Ayoko nang pumatol pa sa ibang babae. Binibida nyo naman sarili nyo, Itang. Binata ho si Rico samantalang kayo binat na. Tara na nga, umuwi na tayo. Wala namang maitutulong sa atin ang pangingialam sa kanila. Mabuti pa nga. Wala akong mapapala sa pakikiisyoso sa mga tao na yan. Paano, Doray? Uuwi na kami. Ay, sige lang. Mauna na kayo. Pupuntahan ko muna yung ibang anak ni Mila. Abay, siguradong walang titingin sa mga yon. Saan na nga lang. Hindi tulad ng babaeng dayo ang nakita ko kahapon. Sa ikinama ni Rico. Hoy! Ay, bakit natigilan ka dyan? Akala ko ba alis na tayo? Itang. Mauna na pala kayo. May dadaanan pa akong kaibigan. Ikaw talagang bata ka. Talo mo pa ang babae na pabago-bago ng isip. Kala ko pa naman makasasabay na ako dyan sa motor mo. Maglalakad pala ako pa uwi. Itang, dating motor nyo ito. Paglilinaw ko lang ho Sige na, iatid ko muna kayo. Ay, baka masisi mo pa ako kapag hindi mo mapunta ng taong sadya mo. Si Itang talaga. Ang bilis nyo magtampo. Hindi ako nagtatampo, anak. Munti ko lang makalimutan. Makikipagpulong pala ako sa mga kasama natin. Nagpatawag ng pagtitipon ukol sa nangyari kay Rico. Balitaan nyo na lang po ako, Itang, kung anong magiging pag-usapan nyo. Pag uwi mo sa bahay, doon ko sasabihin sa'yo ang aming mapag-uusapan. Para mabigyan ng linaw ang nangyaring insidente kay Rico, nagsagawa ng investigasyon ang mga miyembrong hawak ni Tunying. Siya ang tumatayong presidente ng kanilang organisasyon. Responsibilidad niyang pangalagaan ang kaligtasan ng kapakanan ng kanyang mga miyembro. Naidulog nila ito sa kapulisan. Unti-unting pinaimbisigahan batay sa nakalap nilang impormasyon. Isang dayong babae raw ang nakatalukbong ng balabal, ang huling nakita nilang naisakay ni Rico. Nagpahatid raw ito sa pinakadulong kabahayan ng Santa Maria. Pero hindi na nila alam kung ano pa ang mga sumunod na nangyari. Nabalitaan na lamang nilang nakabulagta na ito kinaumagahan sa isang motel sa kanilang bayan. Nagbaba tuloy si Tunying ng anunsyo na kung sakaling may makakitang muli sa babaeng nakabalabal, agad ipagbigay alam sa kanila. Samantala, si Efren, kinakausap niya ang kanyang sarili na naglalakad papalapit sa tindahan ni Aling Doray. Tama ba itong ginagawa ko o aatras? Parang di ko kaya makipag-usap sa kanya. Nahihiya ako. Anong ginagawa ni Efren dito? At parang siraulong nagsasalita. Aba, palingali nga pa talaga sa tapat ng tindahan ko. Gulatin ko nga. Huwag na nga lang, uuwi na ako. Hoy, Ay, Efren! butanding! Aling Duray naman. Nakakagulat naman kayo. Ay, butanding ka dyan. Pumunta ka lang rito para pagsalitaan ako ng ganyan. Hindi ho. Kayo naman kasi ginulat niyo ko. Ano ba kasing ginagawa mo rito? Aba, kanina ka pa nagsasalita ng mag-isa riyan. Wala ho. Anong wala? Kanina ka pa patingin-tingin rito sa harapan ng paupahan ko. Ay, sino bang hinahanap mo? Kung ano ang totoo po niyan. Oh. Napadaan lang ho ako. Sige ho, uuwi na ako. Tumigil ka. Oy, ikaw, Efren,
Sasabihin mo lang naman kung anong sadya mo. Tapos uuwi ka na. O halika dito. Huwag mo kong tatakasan. Sabihin mo sa akin kung ano ang sadya mo. Inaantay mo yung dalagang isinama mo rito, ano? Hindi ho ah. Sus! Pero namumulay ang mukha mo kapag nababanggit ko. Aling Doray naman oo. Umiiral na naman yung pagkachismosa mo. O di tama nga ang hinala ko. Yung dalagang sadya mo. Sige na nga ho. Hindi na ako magkakaila. Ay nako, mahiya ka sa sarili mo. Abay ang kapal naman ng apog mo para magpalipad ng hangin sa kanya. Hindi ka papatulan noon. Grabe naman kayo kung makapanglait sa akin. Parang alam niyo ang isasagot niya sa akin kapag lumapit ako. Siya ho yung sadya ko, hindi kayo. Kaya wag niyo namang sabihin, tatanggihan niya ako. Ay bakit? Aber nga, anong maipagmamalaki mo sa kanya para masabi mong magugustuhan ka ng dalagang yon? Bahay, Oh, kotse. Wala ho ako noon. ay nako. Gwapo at masipag lang ho, tsaka magandang lahi. Yun lang ang pwede kong maipagmalaki. Magandang lahi ba ka mo? Oo. Nako, ikaw talaga eh. Manang-mana ka sa itang mo. May pagkamahilig. Aling Doray talaga oo. Hindi ah. Good boy ako kaysa sa itang ko. Efren, ikaw ba yan? Oh, eto na pala yung sadya mo. Alona, kanina pa yan nag-aabang sa paglabas mo. Ha? Talaga ba, Efren? Hinahanap mo ko? Gusto ko lang sanang malaman kung nakaalis ka na ba. Ha? Hindi pa naman. Baka sa mga susunod pang mga araw. Hindi ko pa kasi nagagawa yung totoong pakay ko. Ano ba naman to? Hindi mo lang niya ba napansin? Bakat na bakat ang kanyang katawan sa suot niyang basang damit. Alona naman, lalo tuloy ako naakit sa'yo. Ay, aba, anong nangyari dyan sa damit mo? Abay, basang-basa ka. Eto ba? Galing po kasi ako sa likod bahay. Naglalaba ako ng ilang mga gamit ko. Naku, pasensya na. Hindi ko napansin ang itsura ko. Oh, hetong balabal ko. Abay, itapis mo. Kaya pala pautal-utal magsalita itong si Efren. Halos makita na yung kaluluwa mo. Nakakahiya naman ang ginawa ko. Sandali lang ah. Aling Doray, pasunurin niyo na lang po si Efren sa inuupahan ko. Aayusin ko lang po ang sarili ko. Oy, siya sige na. Oy, ikaw naman, magpakabait ka. Huwag na huwag kang gagawa ng gulo rito sa teritoryo ko. Abay, isusumbong kita sa tatay mo. Siyempre naman ho. Sa katulad niyang babaeng mainhin at maganda, natural lang. Respetuhin ko siya at igalang. Oy, sige na. Pumasok ka na sa loob. Pagkakataon mo na, Efren. Kailangan mo nang magtapat sa kanya. Hinayaan ni Aling Doray na magkaroon sila ng pagkakataong makapag-usap sa loob. Hindi man kasi ito kontra na makapagsulo sila. Tutal, nasa tamang edad na rin naman si Efren para pumasok sa isang seryosong relasyon. Kulang na nga lang, ipagtulakan ito ng kanyang ama para lang makapag-asawa. Kabadong nakaupo si Efren sa bangkong kawayan na nakalagay sa salas ng kwarto. Hindi niya mawari ang kanyang nararamdaman ng mga oras na yun. Lumabas si Alona sa kanyang silid. Nakasuot ito ng sibling bulaklaking bestida at mataas na itinali nito ang kanyang maitim at alon-aluning buhok. Lalong lumitaw ang natural na kagandahan ni Alona. Ang pagkasalubong niya sa dalaga, muli niyang nasamyo ang kakaibang halimuyak ng dalaga. Naalala niyang muli nung gabing maiangkas niya ito sa kanyang motor. Hindi niya tuloy maiwasang mapapikit.
ini-imagine ang pinagnanasaan niyang papalapit na si Alona. Bukod sa napakaganda mo, napakabango mo rin, Alona. Efren, anong nangyayari sa'yo? Bakit nakapikit ka? Pasensya na. Inaantok lang ako dahil siguro pagod ako sa biyahe. Nako, dapat pala hindi na kita pinapunta rito. Baka kailangan mo nang magpahinga. Hindi. Gustong gusto kitang makita at makausap. Para bang hindi ko na makayanan pang patagalin ng mga oras na hindi masabi sa'yo ang totoong sadya ko. Ano ba kasi yun? Bigla tuloy akong kinabahan sa mga sinasabi mo. Alona, Mm, ang totoo niyan gusto kitang gustong gusto. At sa takot kong mabasted mo, lagi ako napapaatras na sabihin sa'yo ang totoo. Efren, Teka, bakit mo ko niyakap? Huwag ka naman ganyan. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. May magalit kapag ipinagpatuloy mo ang pagyakap mo sa akin. huwag kang mag-alala. Gusto rin naman kita. Una pa lang na magkita tayo. Talaga? Oo naman. Ano ang akala mo sa akin? Manhid para hindi ko maramdaman lahat ng tungkol sa'yo. Mukha lang akong mangmang. Pero pagdating sa ganito, mabilis ako. Halata nga eh. Ang higpit ng pagkakayakap mo sa akin. Hindi mo na ako pinakakawalan. Bakit? Ayaw mo ba? Sinong may sabi? Halika, sumama ka sa akin. Teka, Halika na. huwag mo ko hilahin. Saan tayo pupunta? Dun sa kwarto ko. Gusto kitang makasama ngayong gabi. Teka, sandali lang. Magunos dili kang ha. Diyos ko, akala ko pa naman hindi makabasag pinggan ng babaeng to. Yung pala, may itinatagong kulok. Sumunod ka sa akin. Hindi na nakatanggi pa si Efren na sumunod na ito kay Alona sa lahat ng ipinagagawa nito sa kanya. Nakaramdam siya ng halo-halong emosyon, pananabik at bahagyang pag-aalinlangan. Ngunit ang kakaibang impluensya ni Alona sa kanya ay humihila sa kanyang katawan na para bang hindi niya mapigilan. Pagpasok nila sa kanyang kwarto, isinara agad ni Alona ang pintuan. Ang mahinang tunog ng seradora nagsisilbing hudyata ng kanilang pribadong mundo. Madilim ang silid, kaya wala siyang makita. Tanging ang mahihinang liwanag lamang ang sumisilip sa mga siwang ng bintana na nagbibigay ng bahagyang anino sa kanilang mga katawan. Hindi ito bumitiw sa pagkakahawak nito sa kanya. Hinila ang kamay ng binata, papalapit sa hindi kalakihan nitong kamay. Ramdam ni Efren ang init ng palad ni Alona, ang malambot na presyon ng daliri nito na nakahawak sa kanya, at ang mabilis na tibok ng kanyang puso habang unti-unting nawawala ang distansya sa pagitan nila. Efren, halika rito sa higaan. Tabihin mo ko. Teka, Alona, sigurado ka ba? Masyado naman yatang mabilis. Nagtapat pa lang ako ng nararamdaman ko para sa'yo. Pero, nasa honeymoon agad tayo? Pwede bang dahan-dahanin lang muna natin? Ayoko. Kapag ganito, na nasa mood ako, ayoko nang tinatanggihan ako. Hindi naman sa tinatanggihan kita, kaya lang ayokong isipin mo na pinagsasamantalang kita. Gusto rin kita, Efren. At heto ang tugon ko sa sinasabi mo. Teka, ang damit ko, inay ko po, hinuhubad yung kanyang damit. Paligayahin mo ako ngayong gabi, Efren. Ha?
Nagulat ito sa huling katagang sinabi sa kanya ni Alona. Hindi maipaliwanag ang kabog ng kanyang dibdib na kanyang naramdaman. Dumagdag pa ang napakabangong halimuyak na pumalot sa buong paligid ng kwarto. Hindi na siya nakatanggi pa. Naging mabilis ang mga pangyayari. Nagpanagbo ang kapwa uhaw nilang mga labi. Ninamnam ni Alona at Efren ang ibabaw ng kama. Kumaibabaw ito sa kanya at nagsimulang gawin ang hindi nararapat. Nayapos na lamang ni Alona ang nakahigang si Efren. Hindi tuloy mapigilan ni Efren ang mapayakap sa likuran ni Alona. Nagulat siya sa kanyang nakapa. Dalawang malalaking pakpaka na parang hugis paniki ang kanyang nahawakan. Hindi niya halos nakita ang biglang paglitaw nito dahil sa sobrang dilim sa silid na kanilang pinagsasaluhan at napabalikwas tuloy siya ng bangon. Ha? Ano yan? Ano yan? Ang alin? Ang ilaw. Buksan mo ilaw. Ha? Ang ilaw? Ng kwarto ko ba? Hindi. Ng kwarto ni Aling Doray. Siyempre oo. Buksan mo na. May gusto akong makita. Kaya buksan mo ng ilaw. Sandali. Magtatapis lang ako. Nasaan na yun? Bakit biglang nawala? Hindi ko na makita. Ang alin ba ang hinahanap mo, Efren? Naguguluhan ako sa mga ikinikilos mo. Yung nasa likuran mo kanina parang malaking pakpak ng paniki. Pakpak? Efren, baka naman nananaginip ka lang. Oo, aminado ako. Napagod ako sa ginawa natin. Pero yung nakapako kanina, imposibleng panaginip yun. Nahawakan ko pa nga. May matulis pa akong nakapa sa bandang dulo nun. Ang mabuti pa, ayusin mo na yung sarili mo. Tingnan mo nga yung itsura mo. Nakatayo ka na sa kama ko. At wala man lang takip yung kargada mo. Itago mo nga yan. Naku po. Pero nakakaya ka. Pinakita mo pa ang kargada mo. Umakto ka pang duwag sa harapan ng babaeng gusto mo. Heto ang mga damit mo. Ang mabuti pa magbihis ka na. Maghahanda ako ng makakain natin sa kusina. May banyo dito sa loob ng kwarto. Pwede kong maligo kung gusto mo. Sige. Salamat. Kahit pala natatakot si Efren, lumilitaw pa rin ang angkin niyang kagwapuhan. Sana lang, mas maging kamukha niyang mabubuo sa aming pagniniig. Hindi maalis-alis ang tingin ni Alona sa kanyang kaharapa. Nakasalukuyang kumakain ng niluto niyang dinuguan. Hindi makatingin ng tuwid si Efren kay Alona dahil sa sobrang hiya sa ginawa niyang kumusyon kanina, lalo na kapag naalala niya kung paano niya naiangata ang mainit at inangkin ang dalaga. Hindi siya makapaniwala na matapos niyang ipagtapat ang nararamdaman niya para rito, may namagitan agad sa kanila. Yung kung kain siyang sumusubo ng pagkain ng mga oras na yun. Efren, bakit ka ba ganyan? Umiiwas ka ng tingin sa akin. Umiiwas? Hindi kumakain lang ako. Kaya ako ganito. Tumigil ka nga dyan. Ni ayaw mo akong tingnan. Efren, ano ba? Naiilang tuloy ako sa ginagawa mo. Wag mo na ako intindihin. Kumain na lang tayo. Ayaw mo akong pansinin, ha? Kukunin ko ang atensyon mo. Bakit? Biglang tumayo si Alona. Nagulat. Napahinto si Efren sa kanyang pagkain. Napalingon siya sa biglaan nitong paglapit sa kanya. Hinawakan at inilapit nito ang kanyang muka sa mukha ni Efren. Tinitigan ang kanyang mga mata.
lalong nangilabot si Efren sa kanyang kaharapa. Ang babaeng ito ay kakaiba sa lahat at kitang-kita niya mismo ng kanyang dalawang mga mata. Ang nakabaliktad na imahe nito, lalo tuloy siyang pinagtawanan ni Alona sa mga ikinikilos niya. Bakit ganun? Anong klaseng babae ka talaga, Alona? Bakit mo ipinapakita sa akin ang lahat ng yan? May mga bagay bang gusto kang sabihin sa akin? Ngayon pa lang ipagtapat mo na. Wala naman akong dapat na ipagtapat sa'yo. Natutuwa lang talaga ako sa reaksyon ng mukha mo. Yun lang yun. Tuwang-tuwa ka, pinagtatawanan mo ko? Pinaglalaroan mo lang ba ako? Inaakala mo bang biro lang lahat ng ginawa ko? Hindi mo pa nababasa ang mga ikinikilos ko? Yun na nga eh. Puro ka pahiwatig. Bakit hindi mo sabihin sa akin? Ipaliwanag mo ng maayos. Hindi ko tuloy alam kung anong paniniwalaan ko. Yung nahawakan ko kanina. Yung nakita ko sa mga mata mo. Pati yung mga kakaibang ikinikilos mo. O baka namamalik mata lamang ako o hindi. Mukhang hindi pa ito ang tamang panahon. Hindi niya agad ito mauunawaan. Alona, naguguluhan ako. Ano ba kasing iniisip mo? Kanina ko pa sa'yo napapansin Pero hindi mo naman ako tinitingnan. Kinakausap kita. Hindi ka sumasagot ng maayos. Iniisip ko tuloy. Binabaliwala mo na ako. Matapos na may namagitan sa atin. Sabi ko na, nagugulan lang siguro ako. Masyado lang mabilis ang mga nangyari. Kaya pakiramdam ko, biro lang lahat. Sinabayan mo pa ng mga bagay na nakita ko. Nahawakan at naramdaman ko. Kala ko tuloy, niloloko mo lang ako. Nalilito tuloy ako eh. Baka pinaglalaroan mo lang ako sa kabila ng lahat ng nangyari sa atin. Ikaw pa talagang magsasabi ng ganyan? Hindi ba dapat ako yun? Ako yung babae. Isinuko ko na sa iyong bataan. Pagkatapos, akong tatanungin mo ng ganyan. Pasensya na. Unawain mo na lang siguro ako. Baka hindi pa pumapasok ang katinuan ko. Ang mga bagay na nangyari sa atin, yun lang yun. Ano pa bang dapat kong gawin para mawala yung pagdududa mo at yung mga alalahanin mo? Wala. Kailangan ko lang sigurong kumalma saglit. Ayos lang ako. Wala kang dapat gawin. Alona, ayan ka na naman eh. Alam mo namang hindi ako titigil, di ba? Bibit-bitin talaga uli kita sa kwarto mo. Subukan mo. Akala mo ba aatrasan kita? Pila ka talaga. Alika nga rito. Efren, kumakain pa tayo. Sandali lang. Sinimulan mo ko eh, pues tatapusin ko. Huminto ang oras para sa dalawa. Hindi nila halos mabilang kung ilang beses ba nilang napagsaluhan ang init na kanilang nadarama. Sa pagkakataong yun, pinilit ni Alona na maging normal. Ayaw niyang bigyan ng pagkakataon si Efren. Napag-isipan siya ng masama. Ang tanging mahalaga sa kanya ngayon, masaya siya sa piling nito. At gagawin niya ang lahat para pilit munang itago ang totoo niyang pagkatao. Mataas na ang araw. Naging abala si Aling Doray sa pag-aasikaso ng kanyang mga paninda. Bigla namang dumating si Tunying sa harapan ng kanyang tindahan. Doray! Kumusta? Oy, anong masamang hangin ang nagdala sa'yo rito? At sinadya mo pa talaga ako rito sa tindahan ko para lang kumustahin ako. Actually, hindi naman talaga yung sadya ko.
May nakapagsabi lang sa akin na nakita raw nila si Efren ko. Dito raw nagtungo sa lugar mo kagabi. Tutubang nariyan siya. Hoy, ano bang malay ko? Anak mo yon. At isa pa, malaki na yon. Hindi na kailangan pang bantayan sa lahat ng kanyang ginagawa, Tonyeng. Doray, kahit may edad na yon, anak ko pa rin yon. Bantayin ko pa rin yon. Mahirap na. Baka kung makatsyempo yun ng babaeng suwangit. Sa gwapo ba naman ang anak ko? Baka mapikot lang ng maligno. Masasayang ang lahi namin. Boy Sos, nagsalita ang hindi mukhang maligno. Hoy, may sinasabi ka ba? Sinong pinariringgan mong maligno? Ako ba? Ay, nako, Tonyeng. Matanda ka na talaga. Bukod sa mabagal ka ng kumilos, bingi ka pa. Saka pa. Tulad ka ng anak ko kung makapagsalita. Akala mo naman hindi tayo magkaedad. Oy, mas matanda kang tingnan sa akin. Kaya huwag mong sabihing magkaedad lang tayo. Aba, baka akala mo malakas pa akong kumayod. Gusto mong subukan? Ano bang kumayod yung pinagsasasabi mo? Huwag ka nang pademure-demure. Alam mo nang tinutukoy ko. Ay, nako, hindi ako papatol sa'yo. Diyos king matanda ito, oo. Wala ka pa rin pinagbago. Ako pa rin ito, Doray. Ang lalaking minsan mong pinagnasaan. Ay, nako, laking pasalamat nga ako at hindi kita pinatulan. Aba, baka naisama pa ako sa mga babaeng pinaglaruan mo noon ng iyong kabataan. Sorry ka. Ako lang naman yung naging totga. Anong totga? The one that got away mo. Ay, nako, sa tanda mong yan, humuhugot ka pa talaga, Tonyeng. Ay, lumayas ka sa harapan ko. Baka tamaan ka sa akin ng gulo ko. Forever ka ng goodbye dyan sa manoy mo. Ano? Yan ang wag na wag mong gagawin. Yan na nga lang ang tanging maipagmamalaki ko Aminado naman akong palekero ako noon. Pero wala kang karapatang putulin ang kaligayahan ko. Ayos lang naman yan. Meron ka namang isang anak na at bago pa yan mawala, may binata ka ng magpapatuloy ng lahi mo. Totoo kasi ang sabi-sabi na palikero ka, kaya hindi nararapat na ikalat ang lahi mo, babaero. Sino may sabi sa'yo? Marami akong anak, puro panganay. Ano kayang gagawin sa'yo ng namayapa mong asawa? Kung buhay pa siya at malalaman niya yan. Baka hindi lang goodbye Manoy ang mangyayari sa'yo. Goodbye Philippines pa ikabo. Kaya nga mabuti na lang talaga. Patay na siya. Ay, bakit ba natin pag-uusapan ng asawa ko? Nasaan ba ang anak kong si Efren? Ilabas mo na. Aba, lalabas at lalabas din yun. Kahit hindi mo hanapin. Mataas na ang sikat ng araw nang makaalis si Efren sa kwarto ni Alona. Palingalinga siya sa kanyang paligid. Nag-iingat at pilit na umiiwas na may makakita sa kanya. Namanggaling siya sa kwarto ng dalaga pero talagang mapagbiro ang tadhana. Susunod na rin sana si Alona pero natigilan siya. Eksaktong paglabas ni Efren sa tarangkahan ng paupahan ni Aling Doray, siya namang paglingon ni Mang Tunying sa kanyang kinatatayuan. Efren? Ita, nandito kayo? Oh, ayan ang hinahanap mo. Nagpakita na. Patay. Siya pala ang ama ni Efren. Bakit ganun? Parang nakakita ako ng dalawang katauhan. Nung ginagawa mo dyan sa bahay ng matandang hukluban ni Duray, tsaka pa talaga nagpalipas ng gabi. Hindi ka man lang pumili ng papatulan mo. At ikaw, Duray, isa kang cradle snatcher. Oy! Sinong matandang hukluban ang tinutukoy mo? Excuse me. Hindi ako papatol sa anak mo. Lalo pat kalahi mo. Ito naman, anong pinagsasabi niyong papatulan ko si Aling Doray? Hindi ho
Eh bakit galing ka dyan sa loob na ang kwarto na yan? Anong ginagawa mo dyan? Alangan namang nagdasal ka dyan. Eh bakit kasi hindi mo na lang ipagtapat sa tatay mo na may babae ka ng pinopormahan? Diyan mismo, sa paupahan ko. Eh para naman hindi niya ako pinagbibintangan. Isang cradle snatcher ko, no? Ay nako, kala mo naman sanggol ang anak niya. Masyadong binibaby. Huwag naman ho kayong ganyan, Aling Doray. Napakalaking tulong po ang ginawa niyo para sa akin. Magkakaroon ka rin lang naman ng utang na loob sa babae pa na yan. Ano ba naman kayo, Itang? Ang tanda-tanda niyo na nakikipag-away pa kayo. Pag-usapan na lang natin to sa bahay. Pasensya na ho, Aling Doray. Ako na po ang bahalang magpaliwanag sa kanya. Ay nako, mabuti pa nga. Para naman malinawan ang isipan niyang singlabo ng kanyang mga mata. Pati ba naman ako ipagdidiskitahan niya? Ay, sige na. Diyan na kayo. Istorbo kayo eh. Alis na! At ikaw, halika. Ngayon pa lang, simulan mo nang magpaliwanag. Aray ko po, tang naman. Tenga ko, daan-daan lang ako sa pagila, masakit. Wag na wag mo kong tatakasan. Kundi, malilintikan ka sa akin. Opo, hindi na ho. Gustuhin man ni Alona na habulin si Efren, hindi niya na magawa. Kabado kasi ito, lalo na nang marinig niya ang boses ng matandang si Tunying. Natatakot siyang malaman kung ano ang magiging reaksyon nito kapag nakita siya. Alam niya sa sarili niyang hindi siya normal. Lalo lamang lumala ang sitwasyon. Kung magkakapanagbu silang dalawa, hindi na nakapagpigil pa si Mang Tunying. Hindi pa man sila nakapapasok sa kanilang tahanan, agad niya nang binira ng hampas ang kanyang anak. Dabo ka, bata ka! Tay, aray ko naman, tama na ho. Ang dami mong pwedeng patulal. Si Doray pa talaga. Itang naman. Anong akala niyo sa akin, desperado na? Na kahit century old na yung tahong papatusin ko pa? Wala ho akong ginawa kay Aling Doray. Mali ho ang iniisip nyo. Eh kung ganon, bakit galing ka sa loob ng paupahan na yon? Anong ginawa mo ron? Tang, may nobya na po ako. Doon po nakatira sa paupahan po ni Aling Doray. Teka, huwag mong sabihin doon ka natulog kagabi. Kaya hindi ka umuwi. Opo, Itang. Abersino, sinong napakamalas na babaeng naguyo mo? Ito naman. Akala ko ba gusto niyo ako mag-asawa? Bakit parang wala kayong bilib sa akin? Oo, dahil hindi ako naniniwala dyan sa mga sinasabi mo. Kung ipapakilala ko ba siya sa inyo, mananahimik na ho kayo? Hindi importante sa akin ang nobya mo. Kung buntis na siya at bibigyan mo na ako ng apo, maaari pa. Ito naman, nobya pa nga lang eh. Apo agad ang hanap ninyo? Apo ang hanap ko dahil kailangan ko ng tagapagmana. Tagapagmana? Tagapagmana ng ano? Ng mga utang ninyo at itong bahay ninyong ilang ihip lang ng hangin tutumba na. Tumigil na nga ho kayo, Itang. Lahat na lang ng bagay ginagawa niyong biro. Sino nagbibiro? Ano nga akala mo sa akin? Walang pera? Hoy, Efren, kahit ganito ako, isa lang na dating habal driver, pero meron naman akong maipagmamalaki. Oo na, sige na nga ho. Hindi na ako makikipagtalo sa inyo. Bukas na bukas rin. Dadalin ko siya rito para manahimik na kayo. Teka, kanina ko pa naaamoy ang kakaibang pabango. Sa'yo ba galing yun? Hindi ah. Kumapit lang ho sa damit ko yung pabango sa kwarto ni Alona. Amoy na amoy ho hanggang dito sa bahay. Saan ko nga ba naamoy yan? Parang pamilyar sa akin. Itang, lumayo nga ho kayo sa akin. Malapit din ho ako masinghot. Nag-aalala pa man din ako sa'yo kagabi. Tapos malalaman ko lang,
may nakaulayaw ka ng babae. Amoy na amoy dyan sa damit mo. Sitang talaga. Hayaan niyo ho. Gusto ko ang amoy na yan. Siya nga pala. Kumusta yung pagpupulong ninyo? Anong balita? Nagsampa na ng kaso si Mila at inaabangan namin ang ibababang order ni Tenyente. Depende pa rin yon kung maaga magkakamalay tao si Rico. Nakalulungkot mang aminin pero kilala ko ang kaibigan kong yan. Hindi naman siguro mangyayari yun sa kanya kung may ginawa siyang hindi maganda. Yun ang hindi natin alam. Antayin na lamang natin ang pagproseso ng investigasyon. Malaman natin ang totoo. Oras na maituro mismo ni Rico ang gumawa noon sa kanya. Yun lang ba, Itay? Sige ho, magpapahinga na ako. Napagod ako eh. Bahala ka. Mukhang kumota ka. Hindi naman, Itang. Pero ang totoo, inubos ni Alona ang lakas ko. Pamilyar sa akin ang amoy. Hindi ko lang talaga matandaan kung saan. Pero parang may kakaiba sa amoy na yun. Sa ospital, isang balita ang dumating sa tahanan ni Aling Mila. Nagising na raw ang binatang si Rico. Naalimpungatan, nagwawala sa kanyang sariling higaan. Baka sa mukha nito ang takot, maging ang mga doktor. Hindi na basta nakontrol ang pagwawala nito sa kanyang higaan. Nag-iwan ito ng matinding trauma sa binata. Bukod kasi sa sugat nito sa leeg at sa dibdib, may natamo pa itong malaking kalmot sa kanyang muka. Dahilan para hindi na gaanong makakita pa si Rico. Sa sama ng loob nito sa kanyang sinapit, muli na naman itong sumubok na magwala sa kanyang higaan. Kaya napuwersa ang kanyang sugat, muli itong tumugo. Napilitan tuloy ang mga doktor na turukan ito ng pampakalma. Kundi daw nila ito gagawin, baka tuluyan nang bumukas ang mga sugat dito at maging dahilan pa para ikapahamak ng buhay ng binata. Nakiusap si Aling Mila sa organisasyon na kinabibilangan nito na magsagawa ng madalasang pagruronda. At lahat ng nababalitaan nilang dayo sa kanilang lugar, kailangang dalhin sa presinto. Ganun na lamang ang pagkagulat ni Aling Doray na pati si Alona na isamang ipadampot. Todyeng, bakit mga kababaihan ang pinapakuha ninyo? Sila ba ang pinakasospek sa nangyaring krimen, ha? Oo, yun ang resulta ng investigasyon. Wala tayong magagawa. Yon ang binaba nilang order ni Tenyente. At isa pa, desidido si Aling Mila na mahuli ang sospek. Paano nila mapapatunayan kung sino yon? Nasa ospital pa si Rico. Yun ang hindi ko alam. Basta ang sabi, kukunan sila ng statement. Kawawa naman si Alona. Pati ba naman siya kinuha? Alona? Sino yon? Yung dalagang nangungupahan sa akin. Yung dinala ni Efren. Ha? May dalagang nakatira sa inyo? Abay, oo. Wala pa ba siyang nababanggit sa'yo? Madalas kaya yung tumatambay sa amin. At nung isang araw na sinundo mo siya sa akin, doon yung natulog sa kwarto ni Alona. May nabanggit naman siya sa akin. Teka, yung dalaga. Sige nga, ituro mo nga sa akin kung sino sa mga babae dyan ang Alona ang sinasabi mo. Teka, asa na ba? Ayun, yung babaeng morena na nakabistidang bulaklakin. Nakalugay yung buhok at tahimik na nakaupo sa gilid. Ayun, oh. Hindi. Siya si Alona. Oo, siya nga. Bakit ba? Ano bang problema? Namamalikbata lamang ba ako? Pero imposible kung siya yun.
Bakit Alona ang pangalan niya? Doray, alam mo ba ang tunay na edad ng Alona na yan? Abay, hindi. Hindi ko naman tinatanong. Eh, teka, bakit ba? Si Lira, iba kay Alona. Isaksak mo yan sa kokote mo. Alam mo, Tunying, nagtataka na ako sa ikinikilos mo. Eh, bakit ba parang nagulat ka? Paano ko ba ito maipaliliwanag? Hindi naman ako sigurado kung siya nga rin ba yun. Ano ba yung pinagsasabi mo, Tunying? Abay, naguguluhan ako eh. Doray, Oh, tulungan mo ko. Kailangan nating makausap si Alona. O di kaya'y pumunta tayo kay Teniente. Arborin natin si Alona. eh paano natin gagawin yon? Hindi natin siya pwedeng basta na lang alisin dyan. Makikwestiyon tayo. Kaya pala parang pamilyar sa akin ang halimuyak na amoy na nakasabit sa damit ni Efren dahil nagbalik siya. Ano ba talaga kasing nangyayari sa'yo, Tonyeng? Bakit masyado kang apektado dyan sa dalagang si Alona? Kilala mo ba siya? Oo, hindi. O hindi pala eh. O bakit ganyan ang reaksyon mo nang makita mo siya? Si Efren yun. Tama si Efren. Magagalit siya kapag nalaman niya dinampot si Alona. Kaya kailangan nating gumawa ng paraan para maihiwalay siya sa mga Ay, na-inquest. paano nga? Hindi mo basta mapapakiusapan si Teniente. Lalo pat kaanak yan ni Aling Mila. Bahala na. Basta gagawa ako ng paraan. Sinubukan ni Tunying na alburin ang dalagang si Alona. Pero napakahigpit ni Teniente. Naulinigan ni Aling Mila ang balak ni Tunying na alburin ang dalaga. Kaya pinigilan niya ito. Nang hinala siyang may kinalaman ito sa krimeng nangyari sa kanyang anak, nabalitaan ito ni Efren. Agad na tinungo ang inuupahan ni Alona, pero wala na ito roon. Kaya tumiretso na ito sa presinto at naabutan niyang nasa loob ito sa isang silid kung saan pansamantalang nakadetina ang mga taong suspitsado sa isang kaso. Alalang-alala si Efren sa sitwasyon ng dalaga. Alona, kumusta ka rito? Sinaktan ka ba nila? Hindi naman. Pero natatakot ako. Nakakainis. Wala man lang ako sa tabi mo noong mga panahong dinampot ka nila. Bakit sila ganun? Bakit ka nila pinagbibintangan? Isa raw akong dayo. Kaya kinakailangan muna na kunan ako ng pahayag. Ano namang kinalaman mo dun? Napakabait mong tao. Ni hindi ka nga lumalabas ng kwarto mo. Tapos pagbibintangan ka pa ng isang bagay na kailanman hindi mo pwedeng gawin. FN, Ni hindi ka nga nila tinatrato ng maayos. Naisama ka sa pinahold nila. Anong sabi nila? Bakit? Bakit yung iba pinauwi na nila? At isa ka sa mga naiwan? hindi ko alam. FN, Huwag ka umiyak. Kakasapin ko si Ita. Sigurado naman. Matutulungan niya tayong mailabas ka kaagad rito. FN, marami akong gustong sabihin sa'yo. Kaya Kung lang, ano man yan, isang tabi muna. Ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Kung paano kita mailalabas rito. Hindi ako papayag na magtagal ka sa lugar na ito. Sa paggulo ng kaso, ipinakita na kay Rico ang mga larawan ng mga dayong kanilang na-inquest. Ang mga pamilyar na figurang kanyang nakita, ang kanyang pinili at pinahold para sa mas masinsinang pang-imbestigasyon. At dahil hindi niya gaanong makita ang mukha ng sospek, humiling siyang mas kilalanin ng personal ang mga sospek sa pamamagitan ng pagpunta mismo sa istasyon ng pulis. May isang bagay siyang tiyak na makapagtuturo
kung sino ang babaeng kanyang kasama ng gabi na yun. Ang kakaibang halimuyak na taglay nito na labis na nagpaakit sa kanya na naging dahilan na para siya mahulog sa patibong nito. Hinintay na lamang nila ang pagpayag ng kanyang doktor na makalabas ng ospital at bisitahin ng istasyon. Dito na sobrang kinabahan si Efren dahil may nabanggit ito tungkol sa isang pabango. Aling Doray, Itang, si Alona, ilabas natin. Paano natin gagawin yan? Maigpit ang mga pulis. At isa pa, wala tayong katibayan na wala nga siyang kinalaman roon. Isa siya sa itinuro ni Rico. Anong ebidensya kailangan nila? Na wala naman ito nung gabing nangyari yun kay Rico. Pwede naman nating patunayan yun, di ba, Aling Doray? Hindi ko nga makumpirma na andun siya sa paupahan ko ng mga oras na yon. Wala ako sa bahay at sa tindahan ko. At walang ibang nakakakilala sa kanya, kundi tayo lang. Hindi sapat ang alibay na yon para sabihin na hindi siya ang suspect sa pananakit kay Rico. Nakakainis naman. Lamang lang ba akong magagawa? Mapapahamak siya kung hindi ako gagawa ng paraan. Anak, may gusto akong itanong sa'yo. Gaano mo ba kakilala ang Alona na yon? At ganyan ka na lamang kabaliw sa kanya? Paano mo siya natagpuan? Paano mo siya nakilala? Hindi pa masyado pero pakiramdam ko, malapit na siya sa akin. Yung tipong hindi ko nakakayanin pang mabuhay kung wala siya. Napakalaga niya po sa akin, Itang. Mahal na mahal ko po siya. Hindi mo agad sinabi sa akin ang tungkol sa kanya. Itang kuwan po kasi. Ang bilis po ng mga pangyayari. Isa pa, nawala na ako sa isip ko dahil masyado na akong desperado na mapalapit sa kanya. Sabihin mo nga sa akin, ano raw ba ang sadya niya rito? At bakit nandito siya sa Tinayon? Oo ga, may isa pa siyang dahilan kung bakit siya nagpunta sa ating nayon. Hindi ba, Efren? Sinabi niyang hinahanap niya ang kanyang ate na si Lyra. Lyra? Lyra ba ka mo? Opo, Itang. Ang ate Lyra niya raw. Ang tunay niyang pakay kaya siya nagpatulong sa akin na makarating dito. Hinahanap niya ito. Gustong-gusto niyang makita. Wala siyang ate, Efren. Wala siyang ate Lirang hinahanap. Dahil siya mismo ang Lira na kilala ko. Na may lihim na siguradong hinding-hindi mo magugustuhang malaman. Ano bang sinasabi mo, Tunying? Lalo kaming nalilito ng anak mo. Ang Lirang hinahanap niya'y kilala ko. At ang Alonang mahal mo ay iisa. Hindi ko kayo maintindihan, Itang. Paano mo masasabing ang Lirang kilala mo at ang Alonang mahal ko ay iisa? Napaka-imposible naman nun. Ang kanyang pabango. Kilala ko ang pabangong kumapit sa damit mo. Sigurado ako, ang pabango na yon ay ang magpapahamak at magdadala sa kanyang kapahamakan. Ano pang hinihintay natin? Bumalik na tayo sa presinto. Ang alam ko, anumang oras ay magtutungo na roon si Rico at ituturo niyang salarin sa nangyari sa kanya. Sandali. May kukunin lamang ako. Isang bagay na alam kong pinakadahilan kung bakit siya nagbalik rito. Ano naman yon? Ang puso ko. Ha? Itang, Ang ibig kong sabihin, ito ang kwintas ng puso na matagal ko lang hawak. Magdadala rin ako ng asin
Baka lang kasi biglaan nating kailanganin. Oh, bakit ganyan kayo kung makatitig sa akin? Bakit po? Paano ito napa sa kamay ninyo? Efren, tanggapin mo na lang ang katotohanan. Ako ang mas naon na niyang nakilala at hindi ikaw. Hindi totoo yan. Talagang pag-uusapan ninyo ang bagay na yan. Tumatakbo ang oras. Wala na tayong panahon para magbalik tanaw pa sa nakaraan. Iligtas na natin si Alona. Kung gusto ninyong maabutan pa natin siyang nasa maayos na kalagayan. Masama ang loob ni Efren. Hindi niya inaasahang may kaugnayan pala ang kanyang ama sa babaeng pinakamamahal niya. Sino mag-aakalang parehas niyang nabiyag ang puso ng dalawa? Pagsisisi sa sarili naman ang naramdaman ni Mang Tunying na mga oras na yun. Ito na siguro ang karma niya dahil sa isang kasalanang ginawa niya sa kanyang asawa. Ang minsang pangangalunya niya sa isang aswang pa at hindi katanggap-tanggap pa para ipamukha niya sa kanyang asawa na hindi siya nakontento at nagawa niya pa talagang magluko. Gayong hindi naman ito naging masamang asawa para sa kanya. Hindi rin alam ni Efren ang buong pagkatao ni Alona, kaya desperado itong mailabas ang dalaga sa kulungan. Pero ang inakala nilang kapahamakan ni Alona, napalitan ng kilabot, taliwa sa kanilang inaasahan. Tumakas kayo! Ay, nako! Madali Bilisan kayo! ninyo! Ay, teka. Ano ba nangyayari dito? Bakit biglang nagkakagulo rito sa presinto? Tulong! Ay, Panginoon ko. Mukhang nahuli na tayo nagdating. Kumalat na sa buong paligid ang pabango niya. Nagsisimula na siyang umatake. Si Alona. Kailangan kong hanapin si Alona. Alona! Alona! Teka sandali. Bumalik ka rito, Efren! Ano ba talagang nangyayari dito, Tonying? Talagang ipinakita niya na ang kanyang tunay na anyo. Wala na siyang pakialam sa lahat ng makakakita sa kanya. Ano bang sinasabi mo? Ipaliwanag mo nga sa akin. Si Efren, kailangan natin siyang sundan. Baka pati siya mapahamak. Sagutin mo muna ang tanong ko. Lalo akong natatakot sa mga sinasabi mo eh. Sinong nagpakita sa kanya ng tunay na anyo at anong anyo ang sinasabi mo? Oh, ano yun? Yun ang nilalang na tinutukoy ko. Si Alona. Hindi isang simpleng uri lang ng aswang. Isa siyang aswang na may napakaraming kakayahan. Si Efren. Baka kung anong gawin niya sa anak mo. Wala siyang gagawin kay Efren. Pero sa ibang tao, sa mga taga rito, at sa mga taong nang alipusta sa kanya, sila ang delikado. Ano na ngayon ang gagawin natin, Tunying? Hanapin sila at pigilan si Efren na lumapit sa kanya. Huwag! Lumayo kayo sa akin! Huwag mo na ako ulit sasaktan! Pakiusap! Rico! Hoy! Si Rico nga! Abay, nagkita na sila, Tunying! Sa bandaron! Doon ang gagaling ang ingay na yon! Tara! Puntahan natin! Ay, Panginoon ko, tulungan niyo kami. Hindi namin alam kung anong gagawin. Dumiretso ang dalawa sa pinakaloob ng presinto. Bumungad sa kanila ang mga pulis at ang mga taong sugatan. Ang buong pasilidad at ang mga kagamitang nawasak rito. Dinamay ni Alona ang lahat sa kanyang pag-atake. Hindi na ito nag-atubiling itago ang kanyang tunay na anyo. Marahil may nagtangkang gawan ito ng masama, kaya ipinagtanggol na lamang niya ang kanyang sarili. Sinubukan nilang tanungin ang ilan sa mga taong kanilang nakasalubong at tinuturo sila sa pinakalikod na bahagi ng presinto. Na pagtanto nilang nagsimula ng umatake si Alona doon sa kwarto kung saan ito
pansamantalang nakadetain at umabot ito sa pinakaloob ng silid ng presinto. Nadaanan nila ang katawan ni Tenyente na wala ng buhay at bulagta sa sahig. Pagdating sa pinakadulong bahagi ng pasilidad, naabutan nilang nakaharap si Efren sa aswang at pinipigilan niya ang pagsakal nito kay Rico. Bitiwan mo siya! Maawa ka sa kaibigan ko! Nakakainis. Kailangan ko pang hanapin si Alona. Pero hindi ko naman pwedeng pabayaan ang kaibigan ko. Efren! Anak! Inang, pumeso kayo sa likuran niya. Kailangan nating tulungan si Rico. Balak niyang tuluyan ang kaibigan ko. Hindi ako nagkabali. Siya nga si Lira. Anong gagawin ni Itang? Bakit hindi ito papalapit sa amin? Kailangan ko siyang lansin. Ipapahabol ko sa kanyang hawak kong kwintas. Hoy! Aswang! Nakikita mo ba ito? Bakit hindi na lang ako ang harapin mo? At iwanan ang binatang yan? Itang, anong ginagawa niyo? Bakit di niyo sinunod ang sinabi ko? Ito lang ang paraan para lumayo siya kay Rico. Aswang! Halika! Kunin mo ang pusong ito! Ang puso ko. Bakit hawak ng matandang yon? Pakialamero! Ibalik mo sa akin yan! Aling Doray, susundan ko sila kapag natapos ko ng problema sa aswang na yun. Haharapin ko si Alona. Eh, sige na. Ako nang bahala kay Rico. Agad na binitawan ni Alona si Rico. Bumaling kay Tunying. Dumating naman si Mila at nagulat sa kanyang naabutan. Ipinaliwanag sa kanya ang mga nangyari. Hindi basta-basta tao ang nakalaban nila. Masyado silang nagpadala sa bugso ng kanilang damdamin. Sising-sising ngayon si Aling Mila kung bakit alam niyang ganito ang mangyayari. Di sinsanay, pinabayaan na lamang nila ang babaeng yun. Nag-usal ng dasal si Aling Doray na sana matanggap ni Efren ang lahat ng nalaman niya. Nagpahabol si Tunying sa aswang. Paglabas ng pasilidad, nagmamadali itong sinuong ang kasukalan ng kagubatan. Pero sadyang maliksi ang aswang. Naabutan siya nito na kumumbabaw kay Tunying. Napakabilis niya! Nadaganan niya agad ako! Pangas ka! Anong karapatan mong hawakan ang aking puso? Ibalik mo sa akin yan! Lumabas din ang totoo! Hindi Alona ang totoo mong pangalan. Isa kang impostor na nagpapanggap! Manahimik ka. Ibalik mo sa akin kung ayaw mong matulad sa binatang inatake ko kanina. Hindi! Hanggat hindi nalalaman ni Efren ang totoo, hindi ko ibabalik sa iyo ito! Itang! Nandito siya. Efren! Aswang! Layuan mo ang itang ko! Huwag mong idamay siya sa ibang galit mo sa tao! Efren! Kailangan mong malaman ang totoo! Ang alon ang hinahanap mo ay ang mismong nasa harapan mo ngayon! Kalimutan mo na siya! Itang, isasantabi ko muna siya. Kailangan mailigtas muna kita. Hindi mo ba ako naririnig? Si Alona ang aswang. Kaya wag mo na siyang tatangkaing hanapin! Agad na hinawakan ni Alona ang magkabilang kamay ni Tunying. Sa lakas ng higpit nito sa kanyang mga pulsoy, nabitiwan nito ang kwintas na puso. Napasigaw naman ito sa sakita at kumuha ng tiyempo para maitulak papalayo si Alona. Napaatras ito ng bigla ang pagsipa niya rito. Naging pagkakataon naman ito ni Efren para sunggaban si Alona.
gamit ang mga lubid na nakuha niya sa presinto. Hinawakan niya ang binti nito. Agad na pinuluputan ang katawan nito. Nagpupumigla si Alona. Nagmamakaawang pakawalan siya. Napalingon si Efren dahil sa kanyang boses na narinig niya na ngayon ay si Alona na pinakamamahal niya. Efren, pakawalan mo ko. Maawa ka sa akin. Alona, sandali. Imposible. Ang boses mo. April, gumising ka na sa katotohanan. Isa siyang aswang. Hindi Alona o Lira ang pangalan niya, kundi isang aswang na walang pagkakakilanlan. Pakiusap. Makinig ka sa akin. Pakawalan mo ko, Efren. Hindi. Hindi. Hindi! Lira! Alona! O kung sino ka man, ipakita mo kay April ang mapagbalat kayo mong katauhan. Kailangan kanyang kalimutan. Isa kang impostor. Isa kang aswang. Huwag mo na akong linangin! Wala kang awa. Naloko na. Tuliro na si Efren. Kailangan ko ng kumilos. Anak! Hawakan mo siyang maigi. Isasaboy ko sa kanya ang bitbit kong asin. Tama na! Tama na! Ang kanyang katawan na susunog. Parang nag-iiba ang kanyang anyo. Pagliwanag, anak. Babalik na siya sa totoo niyang kaanyuan. Pakawalan mo ko. Huwag mo kong titignan. Pakawalan mo ko. Lumantad nga sa harapan ni Efren ang katotohanan. Kitang-kita niya ang pagbalik anyo ng aswang bilang si Alona. Natigilan, nanlumo si Efren. Hindi siya makapaniwala na nabaliw siya sa ganung uri ng nilalang. Hinubad ni Mang Tunying ang suot nitong damit. Ibinalabal sa hubad na katawan ng dalaga. Hindi na nga siya nagkamali. Si Lira nga na noon ay nakilala niya at ang babaeng kinahuhumalingan ni Efren ay iisa. Napaluhod na lamang ito sa harapan ni Alona. Sugatan ang balat at ang muka. Sa asin na isinaboy sa kanya ni Mang Tunying. Efren, Hindi ako makapaniwala na ang babaeng kinatatakutan ng lahat ay ang nang akit sa akin at nanakit sa aking kaibigan. Ikaw, Alona. Niloko mo ko. hindi kita niloko. Totoong nararamdaman ko sa iyo. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Hindi ko akalain na ang binatang minsan ko rin nakilala ay ang iyong ama. Kaya nga wala na akong nagawa, kundi tuluyang isuko ang aking lihim sa iyo. April, ano na ngayon ang plano mo? Ganito rin ang nangyari sa akin noon. Nang matuklasan kong isa siyang aswang. Bigla akong nagbago at lumayo sa kanya. Kaya sa pagkakataong ito, anong balak mo kay Alona? Tatapusin mo ba ang buhay niya? O muli mong pakakawalan tulad ng ginawa ko sa kanya noon? Efren, pakiusap. May binhinang nakatanim sa akin. At sapat ng dahilan yun para tuluyan na akong lumayo sa lugar na ito. At hindi na muling babalik pa. Tatanawin kong malaking utang na loob kung pakakawalan mo ko. Tulad ng inaasahan. Simple lang yung kahilingan. Gusto mo lang magkaroon ng supling. Kaya sumiping ka sa anak ko. Naiinis ako. Sa dinabi-dami ng pwedeng mahalin, isa pa talagang aswang. Visit! Visit!
Totoo nga ang kasabihan. Like father, like son. April, magdesisyon ka na. Maya-maya lang, susundan na tayo ng kapulisan at hahanapin si Alona. Pakakawalan kita. Pero ipangako mo sa akin na hindi ka na babalik sa lugar na to. Pipilitin mong kalimutan ang lahat ng namagitan sa atin. Hindi ka nabibilang rito, kaya umalis ka na. Salamat. Naalis na ako. Patawarin mo ako. Nakakainis. Napakalaki kong tanga. Ang bobo ko! Sana'y wala kang pinagsisihan sa desisyon mo na yan. Alam kong hindi ito madali para sa'yo. Nakakainis kayo. Ang dami niyong inilihim sa akin. Lalong-lalo na kay Inang. Napakababaero mo talaga. Kaya nga galit na galit ako sa'yo. Nang sabihin mo sa akin na kahit aswang pa'y papatulan mo, basta maganda. At kinain ko rin ang sinabi ko. Parang ayoko na tuloy mag-asawa. Mukhang nagkapobia na ako sa babae. Huwag naman, Apo. Yung pinangako mo, wala na. Bakit, Ita? Gusto mo ba magkaroon ng manugang na aswang? Sinasabi ko na nga sa'yo, kahit sino, huwag lang aswang. Sa kanilang pag-uwi, ipinagtapat ni Tunying sa anak ang buong katotohanan kung paano sila nagkakilala ni Lira, at doon niya nalaman na magkapareha sila ng naranasan. Ang pagkaiba nga lang, walang namagitan sa kanilang dalawa. Pareho silang palikero, pero biglang tumino si Mang Tunying nang malaman nito ang tunay nitong pagkatao. Pinagsisihan nito ang ginawang pangangalo niya kay Lira. Nung mga panahong nagkakalabuan sila ng ina ni Efren, hindi niya akalaing magkakasala siya sa isang aswang pa. Pero sa sitwasyon naman ng kanyang anak na si Efren, ito'y nahulog ng husto sa dalaga. Sa malamang sa hindi, maaaring mabuntis ang dalaga, lalo pat inamin niyang maraming beses silang nagsiping. Sisihin man ang anak ay wala na siyang magagawa. Nangyari na ang hindi dapat mangyari. Samantala, unti-unting isinasaayos ng mga kapulisan ang nangyaring kaguluhan sa kanilang pasilidad. Ang mga naging saksi ng kaguluhang yun ay binusala nila ng pera at kapangyarihan. Ayaw nilang lumabas pa ang nangyaring kaguluhan at ginawang classified unknown ang insidenteng nangyari sa kaso ni Rico. Iniwasan nilang magkaroon ng masamang feedback mula sa pinakamataas nilang opisina. Nanahibig silang lahat at unti-unting ibinalik sa dati sa tulong at kooperasyon ng pamilya ni Rico at ng mga testigo. Samantala, si Doray na may pinalinis na ang silid na inuupahan ni Alona, habang ang mag-ama na may magkasundo na lamang, nakalimutan ang lahat ng nangyari sa kanila ni Lira o ni Alona. Isa siyang napakalaking pagkakamali sa buhay nilang mag-ama, bahagi ng kanilang nakaraan na nag-iwan sa kanila ng aral. Huwag basta magtitiwala sa mapanakit na katangian ng isang tao, dahil baka sa likod nito'y nagtatago ang isang madilim na pagkatao.